Ngayon, simulan nating galugarin ang Pilipinas at tuklasin ang mundo ng panulaan dito kung paano kasasalaminan ito ng hitik sa yamang kulturang Pilipino. Ngunit ano nga ba ang kultura? Ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay na nakagawian ng tao. Kabilang dito ang sining, wika, musika at panitikan. Kasama rin ang paninirahan, pananamit, kaugalian, tradisyon at mga mahahalagang moral ng isang pangkat ng tao. Kaya naman, tayo ay magpatuloy sa pagkatuto. Narito ang tulang isinulat ni Patrocinio V. Villaferte na pinamagatang Kultura, Pamana ng Nakaraan, Regalo ng Kasalukuyan at Buhay ng Kinabukasan. Tuklasin natin kung paano niya inilarawan ang kultura sa magkakaibang panahon. Nahati ang tulang kultura sa tatlong panahon: noon, ngayon, at bukas. Noon, ang bawat paghakbang ay isang pagtalunton, isang pagtahak sa matuwid na landas upang marating ang paroroonan. Gaano man ito kalapit, gaano man ito kalayo, gaano man ito kakitid, gaano man ito kalawak, koonti man o marami ang mga paang humahakbang, mabagal man o mabilis, pahinto-hinto man o tuloy-tuloy. Ang bawat paghakbang ay may patutunguhan. Ang bawat paghakbang ay may mararating. Ang bawat paghakbang ay may pagsasakatuparan. Hindi na mabilang ang paghakbang na naganap sa ating kasaysayan. Paghakbang na pinuhunan ng pawis, dugo at luha. Paghakbang na kinalimutan ng maraming pagsubok, pangamba at panganib. Mula pa sa panahon ng kawalang malay hanggang sa panahon ng walang humpay na pananakop, digmaan at kasarinlan, at hanggang sa kontemporaryong panahon ng makinasyon, sumipol ang kairaming kulturang sinangkot sa ating diwat kamalayan, kulturang may ritmo ng pag-awit, may kislot ng pagsayaw, may haplos ng pag-aalay, may lambing ng panunuyo, at tangis ng pamamaalam. Ito ang ating tinalunton. Ito ang bunga ng ating paghakbang, ang kulturang ipinamana sa atin ng nakaraan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na mga saknong, ating munang unawain ang nabasang mga saknong. Narito ang aking mga tanong. Unang tanong, saan pumapatungkol ang panahong ito? Tama, noon. Pangalawa, ano ang ibig ipahiwatig ng ang bawat paghakbang ay isang pagtalunton ng pagtahak sa matuwid na landas upang marating ang paroroonan? Ito ay nagpapahiwatig na makakamit ng tao ang tagumpay kung gagawin niya ito ng tama. Pangatlo, sino-sino ang nagsagawa ng paghakbang sa ating kasaysayan? Tama, ang ating mga ninuno at mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay. Pang-apat, paano nila ibinuwis ang kanilang buhay? Okay.
sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga dayuhang mananakop upang makamit ang minimithing kalayaan. Panglima, ano ang naging bunga ng paghakbang noon? Dahil sa mga paghakbang noon, sumibol ang kultura ng Pilipinas na pinaghalong impluwensya ng mga katutubong tradisyon at mga kultura ng mga unang mangangalakal at mananakop nito noon. Dahil sa impluwensyang ito, ang mga paniniwala, gawi at pamumuhay ay naisalin sa mga magulang papunta sa mga anak nila. Pang-anim, anong kultura ang masasalamin sa panahong noon? Una, nariyan ang bayanihan, kung saan tulong-tulong ang mga tao sa pagsasagawa ng isang bagay. Pangalawa, katapangan, kung saan ito ang ipinamalas ng ating mga ninuno at ng ating mga bayani upang makamit ang ating kalayaan. Pangatlo, pagsasayaw at pag-awit. Panglima, pag-aalay. Pang-anim, panunuyo gaya ng harana. Pangpito, pananangis gaya ng elihiya ng Tagalog at dungaw naman sa Ilocano. Ngayon, sa panahon ng pagkamulat at maraming pagbabago, binhing nakatanim ang maraming kulturang nag-uumapaw sa ating diwa. Nagbabanyos sa ating damdamin, nag-aakyat sa ating kaluluwa, sinubok ng maraming taon. Inialay sa mga bagong sibol ng panahon. Anumang kulay, anumang lahi, anumang edad, anumang kasarian, ang kultura'y pinayayabong ng may halong sigla at tuwa, ng may kasalong pagsubok at paghamon. Kulturang sinusuyod ng kapuri-puring ugali at marangal na kilos, kulturang inihahain ng pagsambat prosesyon. Kulturang sinasalamin ang Pasko't Pistang Bayan, kulturang pinaaawit ng pasyon. At pagsasabuhay ng puon, kulturang patuloy na sumisibol at ipinapupunla ng tradisyon. Pampamilya, pangeskwela, pampolitika, panrehiyon at pambansa. Na dinilig ng maraming pagpapaalala, paggabay at patnubay. At pinayaman ng makukulay na karanasan, kulturang inihain at tinanggap. Sinunod at isinakatuparan, ito ang regalo ng kultura, regalo ng kasalukuyan. Ayan, natapos na nating mabasa ang panahong ngayon, kaya ipagpapatuloy natin ang pagsusuri. Unang tanong, saan pumapatungkol ang panahong kababasa? Tama ka dyan, ngayon. Pangalawa, anong pagbabago ang tinutukoy sa panahong ngayon? Tama, pagpasok ng modernisasyon. Yon ang pagbabagong tinukoy sa panahong ito. Pangatlo, ipaliwanag ang kulturang inihain at tinanggap, sinunod at isinakatuparan. Nangangahulugan ito ang mga kulturang ipinamana ng ating mga ninuno na magpasa hanggang ngayon ay ating isinasagawa, sinusunod, tinatangkilik at nagsisilbing gabay at nagpapakita
ng ating pagka-Pilipino. Pang-apat, ano-anong kulturang ipinakita sa panahong kasalukuyan o ngayon? Nariyan ang magagandang pag-uugali at marangal na kilos, paniniwala sa Diyos, pista, prosesyon, pasyon, at iba pa. Bukas, ang kulturang itinudla ng nakaraan at inireregalo ng kasalukuyan ay bubuhayin ng kinabukasan at mananatiling refleksyon ng kabutihan. Kulturang gagalang sa mga bata't matatanda, kulturang rerespeto sa mga babae't may kapansanan, kulturang luluklok ng pagbabayanihan at pagkakapatiran, kasaliw ng awiting bayan at katutubong katali ng pagsasadulat pagbabalagtasan. Diwang marangal ang ipupunla, kariringgan ng maraming wika, magkakapantay sa kalayaan at karapatan, magsasama-sama, magkakapit-bisig, magtutulong-tulungan habang patuloy na humahakbang upang galugarin ang kulturang pagyayamanin ng ating lahi, ng lahing magiting, ng lahing kapuri-puri, ng lahing marangal. Sa katatapos na binasang saknong, anong kultura ang nais na buhayin sa panahong bukas? Narito ang mga sumusunod. Una, pagiging magalang. Pangalawa, pagbabayanihan. Pangatlo, pagtangkilik sa awiting bayan at katutubong sayaw. Pang-apat, pagsasadula. At ang panglima, pagbabalagtasan gamit ang maraming wika. Pangalawa, paano bubuhayin ang kulturang itinudla ng nakaraan at regalo ng kasalukuyan sa hinaharap? Ang sagot, kailangan nating itong gamitin, tangkilikin, isabuhay, at ipagmalaki sa iba ang mga pinamanang kultura ng nakaraan at regalo ng kasalukuyan nang sa gayon ay maipagpapatuloy pa ito sa susunod na saling lahi. O diba? Napakaganda ng iyong binasang tula sapagkat punong-puno ito ng aral kung paano pahahalagahan at mapapayaman ang ating kultura. Kulturang Pilipino. Bilang paglalahat, ang kultura ay kalinangan ng isang bansa. Kung kaya't kinakailangang gamitin, isabuhay, tangkilikin at ipagmalaki ang pamanang kultura ng ating mga ninuno upang sa gayon maipagpatuloy itong gagalugarin at pagyayamanin sa susunod na henerasyon. Naway nakatulong ang pagtalakay na ito sa pag-unawa mo sa tulang ang kultura. Hanggang sa muli!